Welcome to my channel, your channel, our channel, Leading Sunrise. Today is October 8 at matutunghayan natin ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary, Lanabal de Manila dito sa Santo Domingo Church. Nag-start noong September 28 at dumating dito ang Lanabal de Manila. Nag-start na rin sila ng 9 days ng Nobina. At ngayon nga ang araw na hinihintay ng mga tao, ang kapistahan niya, October 8, at after ng mga misa dito sa Santo Domingo ay magkakaroon ng prosesyon ng mga imahe at ayan na nga nagsisimula na. So tamang-tama lang yung ating pagdating. Maraba na yung nasimulan na prosesyon, nasa mga street na. Ang lahat ng santo dito sa simbahan ay inilalabas para iprosesyon at ipinapakilala ang bawat isa at dinadasalan pa. So matutunghayan nyo kung paano ginagawa ang prosesyon dito sa Lanabal de Manila. Ang bawat santo ay merong kanya-kanyang style, merong ding mga ilaw, plants and flowers. So kanya-kanya silang pagde-decor ng mga santo, pinaghandaan talaga nila. At makikita nyo dito sa side na ito, nakapila na yung mga santo sa prosesyon. And died of bells Brittany on April 5, 1419. Pope Calixtus III canonized him in 1455. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. Accompanying the image of San Vicente Ferrer is a chaplain, Brother Cornelius de Santa Putra Herman Opie, together with the following: Holy Rosary College, Sala, Caloocan, Colegio. At dahil nga linggo ngayon, oras-oras ang kanilang misa at alas 4 ng hapon ang start ng prosesyon. At dito tayo nakapwesto sa mismong harapan ng simbahan para makita natin yung bawat santo na ilalabas. At kani-kanina lang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City at sakto naman tumila na ito bago pa magsimula ang prosesyon. Yung ilang mga santo na lumalabas ay hinahagisan pa nila ng mga konpeti at ang mga tao ay nagdadasal. At hindi mawawala ang mga cameraman na nagbibideo at nagpipicture. Sa labas ng simbahan ay may mga kandilang binebenta para nga sa mga dadalo sa prosesyon. Since first tayong a-attend dito sa kapistahan ng Lanabal de Manila, mag-o-observe muna tayo. Ito nga pala, nabidyohan ko yung signage dito sa tapat ng simbahan para sa schedule ng mga misa ng bawat santo.
At eto na nga ang matagal na hinihintay ng lahat, ang paglabas ng ating mahal na Birhen, Lanabal de Manila. Ilang saglit na lang at makikita na natin ang Birhen ng Lanabal de Manila. At ngayon nga ay makulimlim, mabuti na lang at hindi na umuulan dito. At nagkakaroon na rin ng pagdami ng tao dito sa entrance dahil palabas na nga ang ating Birhen.
At ayun nga guys, kakalabas lang ng ating mahal na Birhing Lanabal at sinusundan na ng mga tao sa prosesyon. At tayo naman ay nag-aantay lang tayo dito sa entrance na lumuwag-luwag yung dadaanan natin papuntang looban ng Santo Domingo Church. At ayan na nga, meron ng mga space. So, pasok na tayo sa loob ng simbahan. At ayan nga guys, marami pa ring lumalabas ngayon sa simbahan. At yung iba naman ay papasok pa lang ng simbahan. Kaya nagkakaroon ng pagsikip dito sa ating entrance. So antayin lang natin. Malapit-lapit naman na tayo sa pintuan. At marami ding mga pulis na narito para panatilihin ang kaayusan dito sa piyesta ng Lanabal de Manila. So pasok na tayo ng simbahan at maluwag-luwag na. So pagpasok natin, marami rin palang mga nakaupo na at nag-aantay na lang ng misa dahil nga pagka labas ng birhen para sa prosesyon ay magkakaroon pa ng isa pang misa habang inaantay ang pagbabalik ng prosesyon. At narito lang tayo sa loob ng simbahan para makita natin yung mismong kabuuan at ipakita ko sa inyo yung mismong altar na kapag dumating na ang mahal na birhen, ilalagay na doon sa altar yung kanyang image at ayan nga nagsisimula na ang misa.
So punta muna tayo dito sa gilid habang nag-aantay ng pagbabalik ng prosesyon. At ipakita ko na rin sa inyo yung maganda nilang garden dito. So maluwang yung kanilang simbahan at meron pa silang mga extra na upuan dito. So itong nilalakaran natin ay papunta pa rin sa mismong altar. Ito yung kanilang garden. So ito nga pala yung pinakita ko kanina bago magsimula ang prosesyon. Nakapaikot dito yung mga ipoprosesyon na santo para nga naman organize. So paggabi, marami ding ilaw dito sa kanilang garden. At ito na nga yung malapit na sa altar. So ito yung posisyon para malapit na kayo sa altar. Dito yan sa bandang kaliwa. At narito yung sa aking kanan yung kanilang technician para sa mga video at live streaming. So dito muna tayo mag-iintay. At napakaganda nung kanilang Bermuda grass, pati yung mga halaman. Alagang alaga. So yung kanilang outdoor garden ay nasa gitna at nasa paligid yung daanan ng mga tao. At mayroon akong nakita doon sa may bandang dulo na pinupuntahan ng mga tao. Aalamin natin at pupuntahan natin. So ang lawak ng kanilang area dito sa simbahan at meron din silang seminary. So yung mga nag-aaral ng pagka-pari at madre, meron din dito. At maraming office na naririto. At ayan nga nakita natin ang prayer for Santa Rosa de Lima. At meron din ditong prayer. So ito pala ay ino-offer ang mga candle dito. At meron ding mismong santo na nasa gitna. So maya-maya lang ay papasok tayo kapag natapos na silang magdasal. Meron ding donation box kung gusto nyong mag-donate. At meron ding mga candles na nabibili sa labas ng simbahan. So dadalhin nyo na lang dito para dito nyo sindihan. At eto nga guys, meron silang floating candles sa magkabilang gilid. At sa bandang unahan naman yung santo, meron siyang wishing well.
At ayun nga guys, marami pa ring nagsisindi ng kandila dito. So mamaya na tayo bababa. Ito nga pala yung kabilang side. At ito naman yung view ng kanilang garden. Medyo may kadiliban na ng konti, kaya makikita nyo nagbubukas na sila ng ilaw para sa kanilang garden. So hindi ito nadadaanan, close yung paligid na yan. At I think parang sa gitna is mayroong fountain, pero wala na yata ngayon. So ayan, nakabukas na yung kanilang mga ilaw. At tingnan nyo yung langit, medyo may kadiliman na dahil malapit nang mag alas 6 ng gabi. At tinanong ko kay janitor dito sa simbahan kung ilang oras ba ang procession. Saglit lang daw at maya ay makakarating na yung procession dito sa simbahan. At yung mga santo ay magstay muna dyan sa may gilid ng simbahan, yung ating pinaghintayan kanina bago magsimula ang prosesyon. So sakto lang pala ang pag-alis ng prosesyon dito sa simbahan, magkakaroon ng misa at sakto rin naman after ng mass ang pagbabalik ng prosesyon. Eto na guys, makakalapit na tayo sa mismong altar. So magbabasa tayo dito. Meron silang wishing well. So maraming coins na. At ito yung Birhen Lanabal. At meron siyang prayer dito bago ka magsindi ng kandila. So mag-o-offer ka ng prayer at isisindihan mo dito yung iyong kandila. Kasama nung kandila ang prayer at kasama din ang mga wishes. At para nga naman safe yung kandila natin, nilagay nila ito outdoor sa gilid ng garden. Abangan nyo guys ang ating part 2 ng Piyesta ng Lanabal. Hanggang dito na lang. Bye for now guys! Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa aning mga videos. Thank you for watching!